Kung sinukuan niya ako, wala na akong magagawa, Realin. It just means we're really not for each other. Pero may kasabihan tayong gumagawa ng sarili nating kapalaran. May panghihinayang ka ba na hindi mo ipinaglaban ang damdamin mo? Wala, isang tipid ng ngiti ang pinakawalan niya. Nung una akong lumayo, ikakasal siya kay Sarina. Pangalawa naman, ayaw ako ng pamilya niya. At ang pangatlo, hindi ko alam, bakit nga ba ako umalis nun? Kasi palagi mo iniisip ang ibang tao. Si Realin ang sumagot sa tanong niya sa sarili. Akala mo nung una, inayos si Sarina ang pamilya nila ni Calvin. Tapos ikaw naman, ayaw mo masaktan si Davis. Kailan mo naman iisipin ang sarili mo, ang pagbigyan ng kaligayahan mo? Ngayon, sagot niya sa kaibigan, handa na akong sumugal, wala na akong pananagutan sa iba kung hindi sa sarili ko at kay Jace. Pero kung hindi naman niya na ako gusto ngayon, kaya ko naman tanggapin. Magpapaubaya ka na naman. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Ano? Paninindigan. Ano naman ang dapat kong panindigan? Kung ayaw na nga sa akin, kaya mo ba siyang makita na may iba na ulit na pinaglalaanan ng atensyon? Definitely, Sarina is out of the picture, pero siguradong maraming babae nagpapapansin dyan. Nabanggit na minsan ni Sarina na palaging kasama ngayon ni Calvin ang anak na kaibigan ng mga Ortega na si Francine. Bali-balita pa nga na mag-i-invest daw ang mga to sa kumpanya, bagamat wala pang kumpirmasyon kung totoo nga. She deserves to be happy. Pakakawalan mo talagang isang Calvin Ortega? Paano kung magtatampo lang sa'yo yung tao kaya hindi ka kinakausap? Paano kung kailangan lang pala ng lambing mo? Ibababa mo ba ang pride mo? Minsan, it's not my pride. Pagtatanggol niya sa sarili. Pero anong gusto mong gawin ko? Lumuhod sa harap niya para pansinin niya ako? O umiyak katulad ni Basha kay Popoy na sabihin sana ako na lang? Ako na lang ulit? Why not? Malay mo bagay sa'yo. Umikot ang mata niya sa pangiinis ng kaibigan. Tigilan mo na nga yung Calvin na yan. Pauwi na lang ako ng Pilipinas, yan pa rin ang pinag-uusapan natin. Nangihinayang kasi ako sa pagmamahal niya sa'yo, Sabina. Ilang lalaki pa bang katulad niya na nakailang taon na sa isang babae lang umikot ang mundo niya? Sumuko na nga, anong gagawin ko? Akitin mo ulit. My God, Sabina. Wala ka ba talagang bilib sa karisma mo sa mga lalaki? Alam mo namang wala akong kumpiyansa sa mga ganyan. I don't know how to flirt with a man. Kagatin mo labi mo tuwing magtatamang mga mata ninyo. Maglagay ka ng makapal at makintab na lipstick. Alalahanin mo, kinabukasan din ni Jace at kaligayahan niyang nakasalali dito. Papayag ka ba na magkaroon ng kapatid yan na ibang nanay? Umismil si Sabina habang iniisip kung paano gagawin ang sinasabi ni Realin. Ngayon pa lang ay gusto niyang umatras ng buntot niya. Wala talaga siyang alam kung paano mangakit na lalaki lalo sa isang taong galit sa kanya. Nang malaman ni Jace na pauwi na sila ng Pilipinas ay tuwang-tuwa ito. Kagad itong tinanong ang papa nito na kinagulat din niya. You still remember your papa? Of course, he loves me. And I love him too. I felt to kiss him goodnight many times. He said we should be sleeping together in one bed and kiss each other before sleep. But I'm not seeing him now. Yumuko si Sabina sa anak sa pinisilang baba nito. Hindi niya alam kung nung dapat niyang isagot sa anak. Ipapangako pa ba niya na pagbalik nila sa Pilipinas, babalik pa rin si Calvin sa piling nila? Mommy is here to kiss you goodnight. Always, baby. But I want Papa too. I want you and Papa sleep with me in one big bed. Gumawa pa ng malaking circle ang anak niya kung gaano daw kalaki ang kamang hihigaan nila. Nalungkot tuloy siya para sa anak. Paano kung wala na siyang Calvin na babalikan? Nagulat si Sabina ng dalawang naka-uniform na Ortega Shipping Line ang sumundo sa kanila ni Jay sa airport. Naka-coat and tie pang dalawa na pakiramdam niya ay anak sila na presidente ng dumating. Ang usapan nila ni Sarina ay itong susundo sa kanila dahil hindi naman ito pumapasok sa opisina. Naikarga na ho ba lahat, Ma'am Sabina? Tanong ng isa, binuksan itong box at saka sila pinasakay ni Jace. Pinikit niyang mga mata at sinandal si Jace sa dibdib niya. Gusto niyang maging panatag ang kanyang kaisipan pero kahit na anong kalma niya sa sarili ay kumakabog pa rin ang dibdib niya sa hindi malamang kadahilanan. Nagtataka pa rin siya kung bakit empleyado ng Ortega Shipping Line ang sumundo sa kanila. Saan ho tayo papunta? Tanong niya nang makita hindi naman sa bahay nila ang tinutumbok ng sasakyan. Sa Pasay ho, doon ho naghihintay si Sir Calvin. Sir Calvin, bakit doon tayo pupunta? Yun po ang utos niya, Ma'am Sabina. Siyang nag-utos? Oh God, sandali. Kinuha ni Sabina kagad ang telepono pero hindi man lang tumigil ang sasakyan. Kalmado lang ang driver pati ng assistant nito. Dinayal ng number ni Sarina. Kagad din namang sinagot ng kakambal ng kabilang linya. Nasaan na kayo? Nasundo na ba kayo? Nasa kotse na kami. Bakit hindi ka sumundo sa amin? At bakit sa bahay ng mga Ortega kami dadalhin ng mga to? Si Calvin at si Mamang nag-uusap, Sabina. Wala akong magawa.
At hindi mo sinabi sa akin. I got busy with Mama and Patricia. Maaga kasi silang umalis, hindi na kita natawagan. Tsak ni Sabina na sinadya ni Sarina na huwag siyang tawagan. Kinausap na ni Calvin parang gusto na naman itong masunod. Anong gagawin namin doon? Kausapin mo na lang si Mama, kasama niya sina Uncle Darius ngayon. Ninala ko sandali si JD sa pedya. Pero papunta rin kami doon pagkatapos. See you, sista. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi siya handang harapin si Calvin ngayon na may jetlag pa siya. Wala siyang panahong makipagtalo. Pagdating nila sa bahay ng mga Ortega, ay nandun ngang mama niya at may nakahandang isang mahabang mesang puno ng pagkain. Darius, papa! Malakas sa sigaw ni Jace na tinurong kinaroroonan ni Calvin. Pagbukas pa lang ng driver sa pinto ng kotse, tumatakbo ng anak patungo sa ama nito. Lahat ay nakatingin sa pagyayakapan ng mag-ama. Hindi maikakaila na sa sandaling panahon lang ng pagkakakilala ng dalawa ay may nabuo ng magandang bonding. Walang tigil si Calvin sa paghalik kay Jace na ikinakiliti naman ng bata dahil may mumunting balbas sa pisngi ni Calvin na sadyang hindi inahit. Maaliwalas sa mukha nito lalo na't bagong ligo. Kinikilig na naman si Sabina sa kagupuhan nito. Welcome home, Sabina. Ang sumalubong naman sa kanya yung mag-asawang Ortega at ang mama niya na masumigi ng paglalakad. Thank you ho. Hi ma. Umalik siya sa ina na gumanti rin ng halik at yakap. Pagbitiw niya nang nadaanan niya ng tingin ng pagbaba ng driver sa 4 na maleta mula sa sakyan. Sandali, saan niyo dadali ng mga yan? Nag-usap kami ng mama mo na dito na lang kayo tumuloy ni JC ha. Ang mama ni Calvin ang sumagot. Miss na namin ang apo namin at nangako naman sila na dadalaw kayo madala sa bahay. O kung hindi man papasundo ako ni Calvin sa bahay para ako na dumalaw dito. Dugtong ng mama niya na nakangiti. Hindi ni sabi na masalungat na matatanda dahil ayaw niya makasakit ng damdamin. Pero pakiramdam niya na hostage sila at wala siyang balak sumalba sa kanila dahil ipinagkanulo na sila ng ina. Papunta na raw bang kapatid mo dito? Sabi ko'y agahan ng punta sa doktor nang matapos ka agad. Papunta na raw ho. Wala sa sariling sabi ni Sabina na sagot. Nakatingin siya sa anak na masayang naglalaro na sa playground kasama si Patricia at ni Calvin. Dito pala nagpuntang mama niya at si Patricia kahit maaga daw umalis kanina. Pwede na siguro tayong kumain na makapagpahinga na kayo ni Jace. Siguradong napagod kayo sa biyahe. Tinawag ni Darius ang anak at kinarga ditong apo na si Jace. Gusto ni Sabina na kausapin si Calvin ng masinsinan dahil tsak na itong may pakana kung bakit pumayag na naman ang mama niya na dito sila sa bahay ng mga Ortega tutuloy. Pero panay ang iwas ng mga mata nito. Titingin lang sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Sa tabi niya pinaupo ni si Calvin, si Jace, pero itong nag-asikaso sa anak kaya si Patricia ang binigyan niya ng atensyon. Kanina karga naman to ni Calvin ang kinarga ni Darius si Jace. Malapit pa rin naman ang anak ni Sarina kay Calvin at papa pa rin ang tawag nito. Hindi ko man gustong pag-usapan ng negosyo dahil kadarating mo pa lang. Pero kailangan naming umalis sa susunod na araw dahil nakabook ng plane ticket namin palipad sa Europa. Panimula ni Darius. Naglambing ang mama mo na magbakasyon para tuluyan ko na daw mapakawalan kay Calvin ang pagiging CEO. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan ni Sabina. Ang mama na tinutukoy nito ay ang mama ni Calvin na hindi naman niya tinuturing na biyanan niya. Wala naman silang maninaw na relasyon ni Calvin. Gayunman ay anak palagi ang tawag ni Darius sa kanya ngayon. Hindi ni Sabina alam kung bakit masaya siya na gusto pa niyang maluha kung hindi lang niya kinukurot ang sarili para wag maging emosyonal. Ang sabi ko kasi kaya naman ni Calvin ni Diana pagmamahala sa opisina. Wika naman ng mama ni Calvin at ngayon nandito na si Sabina mas mapapanatag na kami dahil malaking tulong ang binigay niya kay Calvin. Ganun na pala kalaking tiwala sa kanya ng mga Ortega. Kung sa bagay malaki naman talagang kontribusyon niya dahil siyang nagpabalik ng 2 malaking kliyente ng Ortega Shipping Line. Pasensya ka na kung na-pressure ka na magtrabaho kaagad Sabina. Tila paghingi ng paumanhin ng mama ni Calvin na hindi siya nagsasalita. Kung kailangan mo pa ng panahon, wala hong problema, napilitan niyang sagot. Tsako na marami ang trabaho dahil wala na rin pala si Sarina doon. She voluntarily submitted her resignation. Hindi kami nagtanggal sa kanya. Paglilinaw naman ni Calvin na sumagot na sa usapan nila sa unang pagkakataon. Binigyan ko ng kalayaan si Sarina na gawin ang gusto niya. Wika ng mama niya. Gusto daw niya na makarating naman sa ibang bansa katulad ni Sabina noon. Masayang nagkwentuhan na matatanda habang si Sabina nakikingiti lang kung kinakailangan. Nanatiling formal naman si Calvin habang inaasikaso si Jace. Dumating si Sarina na kaagad yumakap sa kanya at kay Jace. Parang walang nangyaring sagutan sa pagitan nila noon kung makangiti ang kakambal sa kanya. Kung sa bagay, hindi naman talaga emotional si Sarina kahit noon pa. Siya lang naman ang mababaw ang luhat, ginagawang big deal ang lahat ng bagay. Isasama ko na si Mama pag uwi namin ni JD at Patricia. Okay na ba kayo dito? Tanong pa ni Sarina na ikinaikot ng mata niya. Nagkwekwentuhan pa rin ng mga matatanda pero si Sarina inip na at gusto nang umuwi. Bakit dito kami tutuloy?
Wala akong balak ditong tumira sa Rina, pabulong ni Sabina kinausap ang kapatid. Hindi pumayag ang mga Ortega. Alam mo naman si Mama, madaling mapapayag kapag si Uncle Darius at si Calvin ang nagsalita. Wala na siyang nagawa kung hindi ang maging sunod-sunuran. Nang makaalis ang mama niya si Sarina, hindi ni Sabina alam kung sinong dapat niyang kausapin. Nasa playground na ulit ang anak niya na tila walang kapaguran kahit nakagagaling lang nila sa mahabang biyahe. Umakyat ka na muna ng silid ninyo nang makapagpahinga ka, utos sa kanya ng mama ni Calvin. Hayaan mo mag-ama na sulitin nilang oras sa isa't isa. Gaano kayo katagal sa Europa? Dapat ay 2 linggo pero nakiusap si Calvin na bumalik kami kaagad dahil kailangan niyang maikasal bago niya. Maikasal? Gustong-gusto nang mailipat ni Calvin sa pangalan niyang anak niyo. Tsak naman hindi ka papayag kaya mas gusto niyang ikasal na lang kayo nang mas maging mabilis ang proseso ng paglilipat sa pangalan ng apo namin. Nakangiting sagot ni Mrs. Ortega. Gusto rin ni Sabina na ngumiti kung hindi lang mahalata ni Mrs. Ortega ang kilig niya. Gusto naman pala siyang pakasalan ni Calvin, hindi pa nito dinaan sa maayos na proposal at gagamitin pa nitong anak niya. Kung hindi siya nito balak kausapin, hindi rin siya makikipag-usap. Hindi na nga siya pinuntahan sa Canada para makapag-ayos sila. Nag-iinarte pa itong hindi siya kinikibo ngayon. Pumasok siya sa bahay at tuloy-tuloy na umakyat sa silid ni Calvin. Doon nga talaga dinala ng driver kaninang malata nila ng anak. Wala bang ibang kwarto dito? I want to sleep in another room. Tanong niya sa katulong paglabas niya sa silid. Guest room ho itong katabing silid. Sagot naman ito. Pero hindi pa ho napalitan ng bedsheet at cortina. Okay lang, ihatid mo dito at ako na magpapalit. Dinala niyang maleta doon. Okay na sa kanya hindi makatabi si Jay sa pagtulog. Wag lang ding makasama si Calvin sa isang silid. Kailan ba darating? Baka naman araw ng kasal ko, wala pa akong engagement ring. I need to propose right away, Ivy. Hindi ni Calvin na sana madadelay ang singsing na in-order niya. Ang plano niya pupuntahan niya si Sabina sa Canada para doon magpo-propose at papauwi nito sa Pilipinas. 2 buwan ang lead time ng singsing na in-order niya kay Ivy Burman. Magagaling pa kasi ang diamante nito mula sa United Kingdom. Kampante naman siya na babalik si Sabina sa Pilipinas. Ang sabi ni Sarina nakipaghiwalay na ito kay Davis bago pa umalis sa Pilipinas ang dalawa at bagamat may mga naiwan pang investment doon, si Sabina ay desidido na daw ito na umuwi na lang sa Pilipinas dahil hinahanap siya ng anak niya. Bagay na hanggang ngayon hindi ni Calvin mapaniwalaan. Sa sandaling panahon nagkakilala sila ni Jason, nagkaroon kagad siya ng puwang sa puso ng anak niya. Nandito na ngayon sa susunod na araw. I will call you as soon as it arrives. I hope so. Thank you, Mrs. Burman. Give my regards to Wael. Matapos makipag-usap sa may-ari ng jewelry company at muli ni Calvin ang sikasong anak, nasa silid na daw sila ni Sabina para makapagpahinga. Wala nang sasaya pa sa nangyayari sa kanya ngayon. Kasama niya na mag-ina niya at ilang araw na lang ay magpo-propose na rin siya para tuloy na silang maging legal na mag-asawa. Wala naman siyang balak gawing mistress si Sabina noon. He wanted her to be his legal wife. Pero hindi talaga niya kaya magpigil tuwing lalapit siya kay Sabina. Ilang taon ba naman kasi siyang nagtiis ng walang kayakap sa gabi. Hindi tuloy niya alam ngayon kung paano niya pipigilan ang sarili. Napanggigilan to kung kasama niya ito sa silid. Isang hakbang lang ay magwawala ng tuloy ng pagtitimpi niya. Kanina hindi niya ito pinapansin sa pagkainan. Gusto niyang ipakita na galit siya sa pagtalikod nito sa damdamin nito sa kanya. He knew Sabina loves him, pero hindi nito pinanindigan. Would you like to go upstairs? Tanong ni Calvin kay Jace. Mama is looking for you. Yeah, I'm thirsty too. Come on, let's go to your mama. Kinarga niyang anak para ipasok ito sa silid. Nagpahatid na lang siya sa katulong ng tubig sa kwarto. Naroon ng excitement sa dibdib ni Calvin na haharap siya kay Sabina nang wala na mga bisita nila. Malaya na siyang mahalikan nito at mayayakap. Kahit na ipagtulakan pa siya nito, wala na itong magagawa. Ipagpipilitan niyang sarili niya dahil hindi rin naman niya kayang wala ito sa buhay niya. Excited pa siyang buksan ng pinto dahil inaasang naroon si Sabina. Pero nagulat siya nang malinis ang silid kahit ang mga maleta ay wala doon. Where is Mama? Nakita niyang pag-alala sa mga mata ni Jace na hinanap ang ina nito. Let's find her. Bumaba siya muli sa komedor para itanong kung nasaan si Sabina. Nasa guest room ho. Nagpakuha nga po ng bagong bedsheet at cortina kasi sabi namin ng 1 linggo pa yung nalinisan. Guest room? Mabilis siyang pumanikulit para puntahan si Sabina. Nakahiga nito at nakapikit na marahil ay gusto magpahinga. Pero nang makita to ni JC kagad nitong tinakbong ina. Mama, there you are. Nagtamang paningin nila pero kagad nito ibinaling sa anak ang atensyon. Hey baby, are you finished playing downstairs? Yes, I want water mama. Nagpakuha na ako ng tubig sa katulong. Kagad ni Calvin na sabi. Maya-maya naman hinatid ng katulong 1 baso ng tubig. Pagkatapos uminom ni JC, humiga ito katabi ng ina. Okay na sana sa kanyang ganon dahil mapipigilan niyang sariling magtimpi pa ng ilang araw. Pero tumututo lang puso ni Calvin. Gusto niyang katabi niyang dalawa bago siya matulog sa gabi at pagising niya sa umaga.
Pakiramdam niya mawawala na naman ang mga to sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sa kabila tayo matutulog. Bakit nagdesisyon kayong dito kami uuwi ni Jace at hindi sa bahay ni Mama? Because you will never listen to matter how I cry. Anong no matter how I cry? Hindi mo kailangang umiyak. Binibigyan naman kita ng karapatan kay Jace. Pero hindi pa natag ang loob niya hanggat hindi ka nakikita. Kanina nga wala ka sa kabilang kwarto. Parang gusto nang umiyak. Isang irap ang pinakawala nito. Uuwi kami sa bahay ni Mama bukas. Ihahatid ko kayo. We can take a cab. Huwag mo nang pairali ng tigas ng ulo mo. 4 na sasakyan na nasa garahe tapos magkukumit kayo? So, bakit malaki ng galit mo sa akin? Napaka-dominante mo kasi at akala mo ba nakalimutan ko yung ginawa mo kay Sarina? Pinain mo siya kay Davis para makuha mong gusto mo. Of course, I will do everything to make you mine again. And excuse me, ipinain ko? Nakita mo naman kung paano magsayaw ang dalawang yun sa bar noon. Eh di hinamon ko si Sarina kung kaya niyang akitin. Hinamon mo talaga? Ang sabi ko lang kayang-kaya niyang akitin si Davis. Lately, they've been calling each other and they were planning on something. Alam mo ba yon? Baka naman ikaw din may pakana kung bakit nagdesisyon si Sarinang umalis sa Ortega Shipping. She'd been thinking about it since she met that ex-boyfriend of yours. Ang sabi ko papayagan ko siyang mag-resign sa kumpanya kapag sineryoso siya ng lalaki yon. They were already talking about Sarina migrating to his country, Sabina. Nabutan mo pa nga kami nagtatawanan sa pagkainan ng umagang yon. What? You don't know your fiancé that much, don't you? Nakapagpalitan ng social media accounts ang dalawang yon. Hindi pa man tayo nagpupunta sa Zen Club. Siguro nga ginatungan ko lang, pero dati nang may apoy sa dalawang yon na kahit hindi ko sulsulan ng kapatid mo, ay tsak na sa kama rin mauuwi. Sarina said, Davis said, Mama said, kailan naman yung sa akin ka makikinig? Alam mo ba kung bakit tatatnata si Sarina na pauwin ka sa Pilipinas? Davis bought her a ticket to fly to Canada. Walang may iwan sa mama mo kapag umalis rin siya. Napaawang ang labi ni Sabina sa ipinagtapat ni Calvin. I don't believe you. See, kasasabi ko lang eh. Kailan ka ba nagtiwala at naniwala sa mga sinasabi ko? Muli itong umismid bago nagsalita. Paano ko maniniwala? Nagpunta lang ako sa Canada, hindi mo naman ako sinundan. Muntik na si Calvin na bumulang halit sa tawa pero pinigil ng sarili dahil mainis ang lalo si Sabina. Ikaw ang umalis, hindi matuto kang umuwi. Nakakainis ka talaga. Dapat talaga hindi na ako umuwi. May hinintay lang ako dito pero talagang pupuntahan kita sa Canada para iuwi, Miss Torres. I have proven you how much I love you. Tinis ko pating harap-harapan kang halikan ni Davis na yon. It's your chance to prove to me that you love me. Ilang beses mo na akong iniwan kahit ipinagsigawan ko na sa'yo sa lahat ng tao kung gaano kita kamahal. Parang ako pang may atraso sa'yo. Lumapit si Calvin kay Sabina at kinuhang kamay nito. Napasinghap ito na maramdaman ng katigasan niya dahil doon niya dinalang kamay nito. Yan ang malaking atraso mo sa akin. Magsungit ka pa na magsungit. Makikita mong hinahanap mo. Nagtitimpi lang ako. Wika ni Calvin. Pinatong ni Calvin ang baba sa tuhod at niyakap ang mga binti. Hindi niya naman alam kung lalapitan at yayakapin o mananatiling nakadistansya kay Sabina dahil nag-init ang pakiramdam niya. I love you. May kalakasang usal niya. You can stay in this room as much as you want for now. Dito mo na rin patulugin si Jace dahil maghahanap yan sa hating gabi. Pero dadalaw ka lang sa bahay ng mama mo kapag kasama ako. At iuwi ko kayo dito ng anak natin pagkatapos. Naintindihan mo? Marahan naman itong tumango na tila batang kinagalitan. Gusto man ni Calvin itong lapitan na hindi na lang. Kailangan niya na munang makuha ang singsing sa Sweet Tiffany bago siya magpakawala ng pagpipigil niya kay Sabina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.